Jillian Ward, nakatulong nga ba sa pagtaas ng ratings ng mga batang Riles? ABS-CBN shows, umarangkada pa rin, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na sa ibang bansa. Ang buong kwento, alamin! Ngayong araw, May 31, 2025, kahit maganda ang takbo ng kwento ngayon ng Incognito, lumalaban sa ratings ang katapat nitong mga batang Riles. Mukhang malaki ang nagagawa ng guesting ni Jillian Ward sa mga batang Riles dahil talagang pinapanood ang mga programa niya. Mukhang tuloy-tuloy na rin ang tinagriang star of the new gen. Noong Miyerkules, May 28, 2025 ay naka 8.5% ang mga batang Riles at ang Incognito naman na 7.8%. Base ito sa EGB Nielsen Newtam TV ratings. Ang sumunod sa mga batang Riles na Slay ay okay rin ang ratings, lalo ngayong tumitindi na ang kwento dahil 2 linggo na lang ay matatapos na ito. Naka 5.6% naman ang Slay at ang katapat nitong Saving Grace na 4.7%. Sumunod ang Pinoy Big Brother o PBB Celebrity Collab na naka 4.1%. Ang Lulong, Pangil ng Maynila na una sa programming ng Kapuso Network sa primetime ay hindi pa rin natatalo ang katapat nitong FPG's Batang Quiapo. Naka 9.5% ang Lulong at ang Batang Quiapo naman na 12.9%. Nakakasana ang kasunod na programa sa primetime ng GMA7, ang Sangre at ang Sanggang Dikit na magsisimula na ngayong Hunyo. Abangan na lang kung kakayanin ng mga itong patumbahin ng Batang Quiapo at ang Incognito na matatapos na sa Hulyo. Ang patuloy na nagpapakitang gilas sa TV ratings ay ang paghapong programa ng GMA7 na consistent na mataas ang ratings. Ang noon-time show na It's Showtime ay naka 6.2% noong Miyerkules, habang ang katapat nitong Eat Bulaga ay 3.4%. Sumunod ang Prinsesa ng City Jail na 8% at gayon din ang Mami Dearest. Kahit ang Bituing Marikit na nanganganib noon ay nakabawi na rin sa ratings. Naka 7.4% itong araw na iyon. Noong May 29 naman ay lalo pang tumaas ang ratings ng afternoon shows ng GMA7. Ang It's Showtime ay naka 6% at ang Eat Bulaga ay 3%. Tumaas ang Prinsesa ng City Jail na naka 8.3%. Pagdating naman sa prime time, ang TV Patrol ay 3% at medyo bumaba ang Lulong na naka 7.4% pero nananatiling 12.9% ang Batang Quiapo. Bumawi ang Incognito na 8.7% at ang mga batang Riles ay 8.1%. Ang PBB Celebrity Collab naman ay 4%. Hindi covered ng ratings na ito ang views sa mga programang napapanood din online. Natingin naman na mas malaki ang viewership kumpara sa traditional TV. Sa kabilang banda naman, bibisita sina Coco Martin at Julia Montes sa Kenya para sa isang masayang selebrasyon upang magpasalamat sa mga sumusubaybay sa mga programa ng ABS-CBN na umiere sa iba't ibang bansa sa Africa. Makakasama ng fan Coco Jewel sa Kapamilya Live in Kenya para ipagdiwang ang parehong kultura ng Pilipinas at Africa na gaganapin sa June 28 sa Nairobi Cinema. I-announce na rin ng ABS-CBN ang pag-ere ng serye ni Coco at Julia na walang hanggan sa Hulyo. At ang serye naman na pinagbibidahan ni Julia Montes na Saving Grace na ipapalabas na sa September. Tariho ito mapapanood sa Star Times channel ngayong taon. Tuloy-tuloy ang pamamayagpag ni Coco Martin sa Africa kung saan patok sa mga manonood ang serye niyang FPG's Batang Quiapo na kilala sa pamagat na Gangs of Manila na kasalukuyang umeere sa 41 na bansa sa Africa. Tumatak din sa mga manonood sa Africa ang mga teleserye ni Julia tulad ng Ikaw Lamang, Doble Cara, Asintado at iba pa. Mahigit 2 dekada nang umeere sa iba't ibang bansa sa Africa ang mga programa ng ABS-CBN. Kabilang sa mga mapapanood na kapamilya teleserye noon ngayon ay ang Can't Buy Me Love, Lavender Fields, What's Wrong with Secretary Kim at The Broken Marriage Vow. Dahil dito, marami sa mga kapamilya fans ay excited at proud sa kakayahan ng ABS-CBN na mas tumaas pa ang ratings araw-araw, hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na sa ibang bansa. Kayo, ano ang masabi nyo na umarangkada ang TV ratings ng ABS-CBN?
hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. I-comment na kung proud din ba kayo sa Kapamilya Teleserye at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.